3 araw na ang nakalipas, dinakip ako ng mga tulisan. Akang, iligtas mo ako, Akang. Akang, iligtas mo ako, iligtas mo ako, Akang. Akang, iligtas mo ako. Munting babae. Bubugbugin kita. Bitiwan ninyo ako. Alam ba ninyo kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng General. Zhu Qinghuan. Iano naman? Alam ng lahat na ang panganay na anak ay hindi pinapansin ni General Zhu. Totoo yan. 3 araw na namin tinatakip ka. Wala kaming nakikitang sinuman mula sa bahay ng General. Para hanapin ka. Hahaha. Huwag kayong lumapit. May tagapagtanggol ako, ipagtatanggol niya ako. Anong tagapagtanggol? Baka naman iyong walang kwentang kasintahan mo? Hindi. Binibini, wala akong tahanan. Ako lang ang magiging tagapagtanggol mo. Kasama kita magpakailanman. May inaasikaso lang siguro siya. Munting babae. Huwag kayong lumapit. Ay, huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Kung darating siya, papatayin niya kayong lahat. Ganoon ba? Tingnan natin kung sila ang mauuna. O kami. Ahahaha. Huwag. Talagang, sa bahay ng General, wala akong iba kundi si Akang. Wala akong iba. Kamatayan ng prinsip. Tapos na ang lahat. Ayon sa utos ninyo, hinanap ang mga tulisan. Paadapin at kahirapan si Binibining Zhu, maliban sa pagwasak sa kanyang dangal. Ginamit na ang lahat ng paan. Kamatayan ng prinsip, kung talagang gusto ninyo ang pangalawang anak, diretsuhin na lang ninyong hingin siya bilang konsorte. Bakit pa kailangang mapanggap bilang tagapagtanggol? At manatili sa tabi ng panganay na anak, at ganoon siya pahirapan? Noong ako'y nasa panganib, si Mingyue ang nagligtas sa akin. Itinago ko ang aking pagkatao at tumasok sa pamilya Zhu para lang malaman kung paano siya namuhay sa mga nagdaang taon. Bukod pa riyan, si Mingyue ay anak sa labas, sensitibo ang kalooban. Kapag nalaman niya ang totoo kong pagkatao, iyak na hindi siya maglalakas loob na pumasok sa silangang palasyo at sa pakikisama sa akin. Magiging sunod-sunuran lang siya. Ayaw ko ng ganoon. Gusto ko lang siyang maging malaya. Narinig ko na si Zhu Qinghuan ay laging inaapi si Mingyue. Sa pagtira ko sa tabi ni Zhu Qinghuan, maiingatan ko si Mingyue at makakapagpalalim pa ng aming pagsasamahan. Akang. Bakit mo ako nilinlang? Impossible. Sino? Lahat pala ito ay inayos mo. Ikaw ang nagligtas sa akin, ikaw rin ang sumugat sa akin. Ang pagtutulungan natin sa loob ng maraming taon. Na nagpamahal sa akin sa iyo, lahat ay kasinungalingan. Huwag kang umiyak, Zhu Qinghuan. Huwag kang umiyak. Hindi ka karapat-dapat sa taong ito kung ganoon niya. Xiao Yunlan. Hindi na tayo magkikita sa hinaharap. Mahal na hari, noong araw na namatay sa labanan ang aking ina. Nangako kayo sa akin ng isang hiling. Ngayon, nais kong gamitin ang hiling na iyon upang magpakasal sa Betty. Ikaw na lang ang natitirang dugo ng iyong ina. Ang Beidi ay isang ilang na lugar. Napakalamig at napakahirap. Ang mga barbaro ay malupit. Kung buhay pa ang iyong ina, papayag kaya siyang makita ka. Pakiusap, mahal na hari, pahintulutan ninyo. Sigurado ka na ba talaga? Sige, makalipas ang kalahating buwan, ipapadala kita bilang isang prinsesa. May korona at damit na pangkasal, mayaman ang dala. Hindi hahayaan ng Beidi na hamakin ka. Salamat sa biyaya ng mahal na hari. Tingnan natin kung ano ito. Ibalik mo sa akin.
Akang, ikaw ang aking tagapagtanggol. 3 araw akong dinukot ng mga tulisan, hindi ka sumaklolo. Bakit nang siya ay natisod lamang, agad kang dumating, bakit? Kamakailan lamang ay nasugatan ang iyong lingkod, kaya hindi. Nakasama ang dakilang dalaga, pagkatapos kong ihatid ang pangalawang dalaga. Babalik ako upang humingi ng tawad sa dakilang dalaga. Nagbago na ang lahat ng bagay. Akala ko magkasama tayo magpakailanman ngayon. Ako lang pala ang may gusto. Ito ay isinulat para sa iyo. Gising, huwag kang matulog dito, mamamatay ka. Salamat. Xiao Yunlan. Ako ang nagligtas sa iyo kung sakaling isang araw. Malaman mo ang katotohanan. Magsisisi ka kaya? Talagang malalim ang pagmamahal ng prinsip sa pangalawang dalaga. Dahil lang sa dakilang dalaga, nasaktan ang paa ng pangalawang dalaga. Pinadukot namin siya, pinatuyo sa araw ng isang araw at gabi. Hush, mahina lang, huwag niyang marinig. Ito ang lalaking minahal ko sa loob ng maraming taon. Para kay Zhu Mingyu. Kaya niya akong itapon sa pugad ng mga tulisan at gapusin at pahirapan. Ate, bakit mo ginawa sa sarili mo ang ganito? Umalis ka. Binibini, ano na naman ang gusto mong gawin kung wala kang kailangan? Lumayo ka sa aming binibini. Ed, Natakot lang ako na magkasakit ka. Okay lang na itinapon mo ang aking kapa. Pero hinayaan mo pa ang iyong katulong. na ganyan ako paghamakin. Binibini, ano ang ginagawa mo? Kahit ang mga taong nasa paligid niya ay mayabang. Isang simpleng katulong lang ang nangahas na apihin si Minyu. Umalis na tayo. Binibini, ano ang nangyari? Huwag mo akong takutin, Binibini. Xiaoqi. Nasaan siya? Xiaoqi. Ano po ang nangyari, Binibini? Ikaw. Nasaan si Xiaoqi? Xiaoqi. Siya. Ano ang nangyari sa kanya? Sumagot siya ng pabalang sa pangalawang Binibini, kaya siya ay pinarusahan ni Guardia Akang. Pinarusahan. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin siya ay pinatay.
Binibini. Akang. Si Xiaoqui ang aking personal na katulong. Pamilya ko siya. Anong karapatan mo para patayin siya? Bilang isang katulong, sumagot ng pabalang si Xiao Kui sa pangalawang binibini. Upang panatilihin ang disiplina sa general na mansyon, kailangan kong pausahan siya. Bilang babala sa lahat. Anong karapatan mo para gawin iyon? Kung sa palagay ng binibini ay nagkamali ako, handa akong tanggapin ang parusa. Patay na ang aking ina at kinasusuklaman na ako ng aking ama. Ngayon, kahit ang buhay ni Xiaoqui ay kinukuha nila. Nasaan ang bangkay ni Xiaoqui? Xiaoqui. Dati, gusto mong umupo dito at magburda. Sa wakas, makakapagpahinga ka na ng maayos dito. Wala nang makakaabala sa iyo. Isang katulong lang si Xiao Kui. Bakit ganyang kabigat ang loob ng binibini? Marahil sa puso mo. Si Zhu Mingyu lang ang pinakamahalaga. Wala itong kinalaman sa pangalawang binibini. Si Xiao Kui ang sumuway sa alituntunin. Alam mo kung sumusunod ba si Xiaoqui sa alituntunin o hindi? Ano ang nasa isip mo? Alam mo rin iyon. Baka may nalalaman siya? Binibini. Oras na para uminom ng gamot. Binibini, napakapait ng gamot na ito. Kumain ka muna ng prutas na candy para gumaan ang pakiramdam. Hindi na kailangan. Ang kaunting paghirap na ito, kung para sa pinsalang itinulot sa akin ni Xiao Yunlan. Ay wala na. Binibini, may padala pong imbitasyon mula kay Rina. Gusto niyang anyayahan ka sa Bulaklakang Piging. Ngunit hindi ka pa gumagaling, baka dapat tayo ay. Imbitasyon ng Reyna, paano tayo makakatanggi? Ayusin mo ang aking pagsuot. Opo, Ito na marahil ang huling pagkakataon kong pumasok sa palasyo. Sana ay walang magulo. narinig mo na ba? Ang pagdiriwang na ito ni Rina ay sa pangalang Bulaklakang Piging. Ngunit sa totoo, ito ay paghahanap ng asawa para sa prinsip. Sa usapin ng pamilya, ang posisyon ng prinsesa ay para lamang kay Binibini Zhu. Ngunit siya ay... Narinig ko na sa kanilang tahanan, madalas siyang nananakit ng mga guwardiya. Paano magkakagusto ang prinsip sa taong napakasama? Ate, uminom ka ng tsa para maginhawaan ang lalamunan. Hindi na kailangan. Ate, galit ka pa ba sa akin? Alam ko na ang pagkakamali ko. Lumayo ka sa akin. Sige. Ate, alam ko na ang pagkakamali ko. Parusahan mo ako kung paano mo gusto. Patawarin mo na ako, pwede ba? Ikaw, Bakit napakasama ni Binibini Zhu sa kanyang kapatid na babae? Nagsorry na si Mingyue. Bakit siya pa rin ay nananakit? Ito ay sobra na. Kaya pala hindi siya gusto ng prinsip. Dumating na ang Rina. Mabuhay ang Rina, naway mabuhay siya ng 1000 taon. Tumayo na kayong lahat. Salamat po, Rina. Ang anak kong ito, sa halip na maging prinsip, ay pumunta sa pamilya Zhu bilang lihim na gwardiya. Hindi ko alam kung aling babae sa pamilya Zhu ang kanyang gusto. Ngayon ay tamang panahon para tingnan ko. Sa Bulaklakang Piging na ito, inutusan ko kayong lahat na magdala ng pagkain na may temang bulaklak. Handa na ba kayong lahat? Reyna, ang dala ko ay sopas na may bulaklak ng peony at kabuti. Ang dala ko ay bagong lutong alak mula sa bulaklak ng plum. Kayabangan. Naunang sinabi ko na huwag maglagay ng almond sa lahat ng pagkain. Sino ang may lakas ng loob? Nasaktan ako. ito ang kahon ng pagkain ni Zhu Mingyu. Naku, nakalimutan ko ang bagay na ito. Kapag nalaman ng iba, ito ay krimen laban sa pamilyang mahalika. Sino ang gumawa ng cake na ito? Lumabas ka. Patawarin po ninyo ang inyong lingkod.
Rina, ang kakanin na ito ay gawa ng inyong lingkod. Gawa ng aking et. Rina, kailangan po ninyong patawarin siya. Tiyak na hindi sinasadya ng aking ate. Pakiusap po, Rina. Zhu Mingyu, ikaw ang gumawa ng kakanin na ito. Paano mo nagawa? Ete, aminin mo na. Palagi kitang tinutulungan, ngunit sa pagkakataong ito, tungkol ito sa kalusugan ng Rina. Hindi kaya ni Mingyu. Ikaw, paano ka makapagbibintang ng walang basihan? Tama na. Ikaw ang gwardiya ng pamilya Zhu, hindi ba? Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Magsalita ka. Sino talaga ang gumawa ng kakanin na ito? Rina, ang kakanin na ito ay gawa ng panganay na dalaga. Ano ang sinasabi mo? Laging inaapi ni Zhu Qinghuan si Mingyu. Ngayon, hindi lang niya nasaktan ang ina ko. Gusto pa niyang isangkot si Mingyu. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ang panganay na dalaga. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo dati? Akang, Ang mga bagay ng panganay na dalaga ay mga bagay ng tagapagtanggol. Handa akong tanggapin ang anumang parusa para sa panganay na dalaga. Zhu Qinghuan, ano pa ang masasabi mo? Ang inyong lingkod. Siya ang prinsipe. Tiyak na maniniwala sa kanya ang reyna. ano ang saysay ng aking pagtatanggol? Si Zhu Qinghuan ay nagtangkang patayin ang Rina. Nararapat siyang patayin, ngunit isinasaalang-alang ang kanyang kabataan, babawasan ang parusa. 20 palo ng pamalo. Zhu Qinghuan, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ko ginawa. Hindi ako ang may gawa nito. Diyos ko, ang dami niyang dugo. Nariyan ang saksi at ebidensya. Ano pa ang ipinaglalaban niya? Zhu Qinghuan, kung maaga kang aamin. Papahintuin ko ang mga ito. Paano? Hindi ko ginawa. Sige. Ipagpatuloy ang paghampas. Qinghuan. Ina, ang sakit po, anak. Maaming salamat, Binibini. Ang iyong pagliligtas sa buhay ko ay babayaran ko ng buong puso. Mahalaga ay ligtas ka. Ito ang nararapat kong gawin. Gumising ka na, panganay na dalaga. Bakit bigla siyang naging napakabait ngayon? Uminom ka ng gamot. Bakit ka nakatayo riyan? Noong araw na yon ay nagulang ako sa tungkulin. Hindi ko naipagtanggol ang dakilang dalaga ng buo. Naging sanhi ito ng pagdurusa ng dakilang dalaga sa mga pisikal na sugat. Kasalanan ko ito. Kaya nga. Nagbabayad sala ka. Uminom ng gamot. Hindi makapagmulat ng mata. At hindi rin makagalaw, baka may naglagay sa akin ng pampatulog. Matapos makagat ng uod, ilang araw nang walang malay ang pangalawang dalaga. At ngayon, sa dugo ng kapamilya, iyak na magigising siya agad. Magpatuloy sa paghiwa, huwag tumigil. Ngunit, hindi pa ganap na gumagaling ang malubhang sugat ng dakilang dalaga. Ngayon, labis na pagkawala ng dugo, baka magpatuloy sa paghiwa. Basta't maliligtas si Mingyu. Kahit maubos ang kanyang dugo ay walang problema. Opo, Ang sakit, siya o Yunlan.
Ikaw mismo ang nag-alaga sa akin para lang magamit ang aking dugo. Upang iligtas si Zhu Mingyu. Mingyu, huwag kang matakot. Magigising ka na rin agad. Ang ganitong lambing, Xiao Yunlan. Hindi mo man lang ibinigay sa akin. Bakit hindi pa nagigising ang dalaga? Ano ang gagawin natin? Ibinigay ng ama ang lahat ng manggagamot para gamutin ang pangalawang dalaga. Sa buong palasyo, walang ni isa ang nagpasyang manatili. Siya ang tunay na anak na babae ng palasyo. Paano nangyari ito? Ang buhay ko, sa simula pa lang ay hindi naman karapat-dapat. Itinuring ako ng ama na parang damo, ginawa akong panggamot ng minamahal. Kahit ang buhay na ito, ay para lang kay Zhu Mingyu. Isang kasangkapan para pahabain ang kanyang buhay. Ang sinabi mong isang buhay, isang puso, isang tao, ay isang katatawanan lamang. Pwede bang huwag kang ganyan kaseloso? Tingnan mo ang mga opisyal sa labas. Sino ba ang walang maaming asawa? Isa lang ang dinala ko. Nangako ka sa akin noon. Ano naman ngayon? Dinala ko na siya. Desidido na ako. Makalipas ang 3 araw, pakakasalan ko siya. Sige, ako na ang aalis. Kapag wala na ang ina, kumain ka ng mabuti, King Juan, ha? Ina, saan ka pupunta? Sa lugar na dapat talagang puntahan ng ina. Ginawa ng ginang ang pag-alay ng sarili para sa bansa. Ina, Dalaga, nagkamalay na kayo sa wakas. 3 araw kayong tuluyang natulog. Namatay ako sa takot. saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Nawalan ng malay ang pangalawang dalaga dahil sa ud. Ako, inutusan akong alagaan siya. Kung noon, tiyak na magwawala siya. Bakit ngayon ay napakatahimik niya? Ngayong gabi ay Lantern Festival. Ako, ay sasama sa dalaga. Maari ba? Noong mga nakaraang taon, paulit-ulit kong inanyayahan, palagi niyang tinanggihan dahil sa pagkakaiba ng estado. Ngayon, tapusin na natin ang lahat. Ikaw pa ang nanggugulo sa akin. Sige na. Para na lang akong nagpasyal. Ingat, pangalawang binibini. Akang, okay ka lang. Masakit ba? Lahat ito para iligtas ako. Sanay ako sa labanan, maliit lang ang sugat na ito. Basta okay lang ang pangalawang binibini. Xiao Yunlan. Akala ko hindi ka marunong magmalasakit, pero meron ka pala. Hindi lang ako ang pinapahalagahan mo. Nakakasawa na ba? Panganay na binibini, ako. Binibini, malapit na ang araw ng kasal mo. Pero ang iyong dot, Sumang-ayon na ang emperador, bibigyan ako ng seremonya ng prinsesa. Ano pa ang dapat ikabahala? tama. Ngunit ang Zhu Mansion lamang. Ang tunay mong tahanan. Hindi ba natin sasabihin sa Ginoo? Wag na, magdudulot lang ito ng gulo. Umalis ka muna, ako na ang mag-aayos. Sage. Ang galing mo, King Juan. Ito ang regalo ng iyong ina sa pagsisikap mo sa martial arts. Tingnan mo kung gusto mo. Ito ang unang pagsusulsi ko ng panyo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Huwag mong masamain ang gawa ng iyong ina.
King Juan, hintayin mo ako. Gusto kong makita kang suot itong kasal na damit. Mukhang malaki ito, tahiin ng gintong sinulid. Maaari pa itong magamit. Anong ginagawa mo? Tigilan mo. Ay, nahulog. Ate, wala ka bang hiya? Hindi pa'y kakasal, nagmamadali ka na. Inilabas mo ang kasal na damit. Hindi mo ba gustong pakasalan ang... Maliit na gwardiya. Sayang, ako rin ang gusto niya. King Juan, hintayin mo ako. Gusto kong makita kang suot itong kasal na damit. Zooming you. Papatayin kita. Akang, bilis. Papatayin tayo ng panganay na binibini. Akang. Okay ka lang? Medyo nahihilo. Ilalabas kita. Ngayon, nasira ang kasuotang pangkasal, at ang aking ina ay hindi na magbabalik pa. Binigyan po kayo ng utos ng inyong ama na pumunta sa harapang bulwagan. Naunawaan ko. Walang galang na anak, lumuhod ka. Wala akong kasalanan. Bakit ako luluhod? Nagkukunwari ka pa sa akin. Si Mingyue ay hindi sinasadyang. Nasira lamang ang isa mong gamit. Ngunit sinunog mo ang lahat ng kanyang damit. Wala ka na bang kahit katiting na? Pagkatao bilang panganay na anak ng general? Kanina pa ako sa loob ng silid. Naglalagay ng gamot sa sugat. Hindi pa ako nakapunta sa kanyang bakuran. Ikaw, nangangatwiran ka pa. Mga tauhan. Ipataw ang parusa sa bahay. Bagbugin siya hanggang sa umamin siya. Ganito kalupit ang ginagawa ng mo? Ang sugat sa ulo ng binibini ay dumudugo pa. Kailangan bang gawin ang ganitong mabigat na parusa? Nga. Lagi namang pinapaboran ng amo ang pangalawang binibini. Huwag mong sabihin iyan ng basta-basta. Bagbugin hanggang sa umamin siya. Ama, mapapatay ang ate ko sa ganyan. Mingyu. Tumakas na, tumakas na, tumakas na. Binibini, bakit hindi ka nagpaliwanag? Hindi na kailangan ang paliwanag. Binibini. Inay. Mag-aasawa na ako sa Hilagang D. Ang pinakamalaking pinag-aalala mo sa buhay ay ang digmaan sa Hilaga. Ako na ang tutupad ng iyong pangarap. Baka hindi na ako madalas makadalaw sa iyo. Bakit napakasaya ng tahanan ng general ngayon? Mayroon ba masayang okasyon? Naririnig ko na si General Zhu ay nagpaplano ng kasal para sa pangalawang binibini. Maraming kilalang, mga anak ng mayayamang pamilya ang dumating. Talagang mapalad. Ang pangalawang binibini. Binibini, bakit hindi mo ako tinawag ng lalabas ka? Hindi na kailangan, kaya ko naman mag-isa. Binibini, bakit lagi mong inaaway ang pangalawang binibini? Unang-una, hinayaan mo ang iyong katulong na apihin siya. Tapos sinunog mo ang kanyang mga damit. Alam ko na may hidwaan kayo noong nakaraang henerasyon. Ngunit ang mga bagay na ito ay wala namang kinalaman sa kanya. Ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi rin niya kasalanan. Sa mga nakaraang taon, sino ba talaga ang nang-aapi? Huwag kang mag-alala, hindi ko na siya aapihin sa hinaharap. Sandali. Ano pa ang kailangan?
May mahalagang pangyayari po sa aming pamilya kamakailan. Gusto kong humingi ng ilang araw na pahintulot. Bahala ka. May mahalagang pangyayari sa pamilya? Xiao Yunlan. Naalala mo pa ba noong sinabi mo sa akin na wala ka ng pamilya? Ngayon, gumagawa ka ng mga dahilan. Para lang maibalik ang iyong tunay na pagkatao ng mas maaga. Gugustuhan lang si Zhu Mingyu. Pero bukas, wala na yon sa akin. Alam ko may mga nakatagong gwardiya si Xiao Yunlan. Para protektahan si Zhu Mingyu. Lumabas ka. Bini-bini. Ibalik mo ito kay Xiao Yunlan. Opo. Binibini, oras na para sa seremonya. Mahal na hari, nang mamatay ang aking ina sa digmaan, ipinangako ninyo sa akin ang isang hiling. Ngayon, nais kong gamitin iyon para makapag-asawa sa hilagang tribo. Talagang napakalalim ng pagmamahal ng tagapagmana sa pangalawang binibini. Dahil lang sa binibini, naapakan ang paa ng pangalawang binibini. Kaya't dinukot namin siya at pinainitan dito ng isang araw at gabi. Suntukin siya hanggang sa umamin siya. Mingyu. Tuloy lang ang hiwa. Basta maligtas lang si Mingyu. Kahit maubos ang dugo niya, okay lang. Mingyu, huwag kang matakot. Gigising ka na rin. Xiao Yunlan. Sana hindi na tayo magkita pa kailanman. Paborito ni Mingyu ang mga kakanin mula sa tindahan nila. Magpapakasal na ako kay Mingyu ngayon. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang tunay kong pagkatao? Sino ang ikakasal? Ang ganda ng preparasyon. Bakit hindi ko ito narinig noon? Tagapagmana, ngayon ay ang araw ng pag-asawa ni Prinsesa Zhao Hui. Sa hilagang tribo, Prinsesa Zhao Hui. Bakit hindi ko kailanman narinig ang pangalang ito? Ang Prinsesa Zhao Hui na iyon ay si Binibining Zhu. Ano ang sinasabi mo? Ito ang ipinabigay sa inyo ni Binibining Zhu. Ang jade pendant na ito, paano napunta kay Zhu Qinghuan? Talagang ibinigay niya ito sa iyo? Nasaan siya ngayon? Hahanapin ko siya para magpaliwanag. Tagapagmana, umalis na ang pangkat ng kasal ni Binibining Zhu mula sa kabisera. Bakit siya mag-asawa sa hilagang tribo? Matagal akong nagtago sa pamilya Zhu. Hindi ko narinig na mag-asawa siya. Kahit ang kanyang pamilya, hindi alam. Paano mo nalaman? Mas alam mo pa kaysa sa akin? Kayo ba ang nagtutulungan para lokohin ako? Sabihin mo, magkano ang ibinigay sa iyo ni Zhu Qinghuan? Pasuhulan ka? Sabihin mo ang totoo, at baka mabuhay ka pa. Tagapagmana, nanunumpa ako na wala akong anumang relasyon kay Binibining Zhu. Ang prinsesa na ikakasal ngayon ay talagang si Binibining Zhu. Ngayon ko lang din nalaman ang tungkol dito. Ipinaabot lang niya sa akin ang jade pendant para ibigay sa inyo. Sabi niya, ibalik ito sa may-ari. Pakiusap, tagapagmana, pakinggan ninyo ako. Ang taong nagligtas sa akin ay hindi imposible. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tanungin ang iba. Zhu Qinghuan, hindi ka maaaring pumunta para sa kasal. Bigyan mo ako ng paliwanag, ang kasal ay hindi mababago. Naway si Princess Zhao Hui ay magkaroon ng ligtas na paglalakbay at magdala ng kapayapaan sa dalawang bansa upang makamit ang isang maunlad at mapayapang mundo. Tumayo na kayo. Oras na para umalis. Huwag na kayong maghatid, umuwi na kayo. Tara na. Sandali. Zhu Qinghuan, alam kong hindi talaga gusto ang kasal. Pinipilit ka ba ng aking ama? Sumama ka sa akin. Ako ang bahala. Xiao Yunlan, ang taong mahal mo, ay si Zhu Mingyu mula pa sa simula. Hindi ako. Ngayon mo lang napagtanto na nagkamali ka at gusto mong magbayad sa pagligtas mo sa akin, Crown Prince. Inamin mo na ang pagkatao ko, ngunit huli na. Ang kasal ay desisyon ko. Hindi ako ayaw. Alam mo na ang pagkatao ko. Ano naman? Ngayon, ako ay Princess Zhao Hui. Ang kasal ay naayos na. Walang makakapagbago nito.
Kahit ikaw ay Crown Prince. Alam niya ang pagkatao ko, at kusang loob siyang pumayag sa kasal. Ganun ba siya kagustong umalis sa akin? Ang daan patungong Beidi ay malayo, huwag nating antalahin. Crown Prince, dapat ka nang umuwi. Crown Prince, umuwi ka na. May utos ang emperador. Sinumang humadlang sa kasal ay papatayin. Kung ako ay magpapalit ng tao para sa kasal ngayon. Huwag kang magalit, ama. Pagbati sa emperador. Ang taong palaging nasa pag-ibig ay hindi karapat-dapat sa malaking tungkulin. Kung talagang mahalaga ito, bakit hindi ka umaksyon noon? Ngayon mo lang dinala ang Crown Prince? Zhu Qinghuan, sa pagpunta mo sa BD, kinakatawan mo ang aming bansa na nagnanais ng kapayapaan. Ngunit dapat mong pangalagaan ang iyong sarili. Salamat, Emperador. Sage na. Balita ko, ang hari ng Beidi ay matapang sa digmaan. Nanguna siya sa labanan, hindi ko alam kung ano ang ugali niya. Sa pribado, Ito ba ang hari ng Beidi na sinasabing kayang labanan ang libo? Napakalaki at malakas, mukhang mahigpit. Kung hindi siya nasugatan ng malubha sa digmaan, malamang ayaw niyang magkasundo. Kung matutulungan ko ang dalawang bansa na magkaayos, hindi na kailangan magdusa ang mga tao sa digmaan. Nawalay ang mahal sa buhay, si Prinsesa Xiaohui ng dakilang dinastya. Dumating upang magpakasal para sa kapayapaan. nakilala ang hari ng Hilagang Di. Sagipin ang prinsesa. Hindi na kailangan. Lahat sila ay takot sa akin. Ikaw, hindi ka natatakot. Ano ang dapat katakutan? Narito ako para magpakasal para sa kapayapaan. Kung mamamatay ako rito, ang dakilang dinastya at Hilagang Di ay magiging magkaaway muli. Magkakasugatan lamang, maraming mamamatay. Hindi mo ako sasaktan. Jingle. Ang pangalan ko. Zhu Qinghuan. Narinig kong konserbatibo ang ugali sa dakilang dinastya. Bakit hindi ka natatakot? Ngayon, ako na ang reyna ng Hilagang Di, natural na dapat akong umangkop. Sa kinaugalian at kultura ng Hilagang Di. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kayo napakasaya? Ipinapakita nito na kinikilala ng aming hari ang inyong prinsesa. Ang babaeng tumanggap ng kwintas ng hari, siya ang kauna-unahan. Ang kwintas na gawa sa ngipin ng lobo, para sa minamahal. Maraming nagnanais ng ganoong karangalan, ngunit hindi nila makamit. Matagal nang nakikidigma ang hari, walang interes sa pag-ibig, maraming nanliligaw, ni hindi makakuha ng espesyal na tingin mula sa kanya. Ang prinsesa ng dakilang dinastiya ay talagang kakaiba, hindi ba? Ngunit kung ako ang pipili, mas gusto ko pa rin ang maganda. Ang prinsesa ng dakilang dinastiya, ang mga babae ng Hilagang Di ay masyadong malupit at matapang. Karamihan sa mga babae ng dakilang dinastiya ay duwag at mahina. Ang prinsesang ito ay talagang naiba, AM. Wala akong nakikitang pagkakaiba. Mahil ay nagkukunwari lamang siya, wala pang 2 araw. Iyakan na lang at uwi na. Mula ngayon, si Zhu Qinghuan. Ang magiging reyna ng Hilagang Di, sinumang mang-api sa kanya, ay hahamakin ang mukha ni Jingle. Binabati kita, hari, sa pagkakaroon ng reyna. Inay, kinilala na ako ng hari ng Hilagang Di. Basta makapasok ako sa Hilagang Di, tiyak na makakaya ko. Panatilihin ang kapayapaan ng dalawang bansa. Dumating na ang prinsesa, hindi na tayo magdidigma. Salamat sa prinsesa na nagpasyang magpakasal dito, sa aming lugar. Malinis ang ugali sa Hilagang Di, ang tunay at masiglang kapaligiran. Ay talagang hindi ko naranasan sa pamilya Zhu. Yumukod sa Diyos ng langit. Sa patotoo ng Diyos ng Langit, ako si Zhu Qinghuan. Ay, magpasal dito kayo. Ako si Jingle. Ay, ako si Jingle. Magpakailanman. Mula ngayon, magtutulungan tayong protektahan ng tribo. Labanan ang mga kaaway. Kung lalabagin ng panatang ito, Sumpain ng langit. Uminom ng alak bilang tanda ng pagsasama. Tapos na ang seremonya. Marami akong mga peklat mula sa parusa. Sa pagpili ng mga babae sa palasyo, puro walang peklat lang ang pinipili. Hindi kaya dahil dito. Ayaw na sa akin ni Jingle dahil marumi ako at magagalit sa Sheng Dynasty. At maapektuhan ang relasyon ng dalawang bansa. ganito ba ang pagtrato sa prinsesa ko ng Sheng Dynasty?
Masakit ba? Hindi na. Hindi na masakit. Tapos na yon. At ang mga sugat na ito. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Huwag kang magalit sa Shing Dynasty. Ayokong magsinungaling sa'yo. Hindi ako tunay na anak ng emperador. Ang mga magulang ko ay mga general ng Shing Dynasty pero hindi sila nagkakasundo. Pagkatapos pilitin ng tatay ko na magpakamatay ang nanay ko. Palagi na akong sinasaktan at minumura ng tatay ko. Prinsesa, naniniwala ka ba sa akin? Ako si Jingule, nanunumpa sa langit. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang masaktan kahit kailan. Hari ng Bidi. Prinsesa, tawagin mo akong Gul. Maniwala ka sa akin. Kapag kasama mo ako, wala nang makakasakit sa'yo. Payag ka ba? Zhu Qinghuan, bumalik sa templo. Prinsesa Xiaohui, umalis na sa kabisera. Malamang malapit na sa Bidi. Ang iyong highness. Hindi ba mahal na mahal ako ni Zhu Qinghuan? Bakit siya kusang pumayag magpakasal sa dayuhan? Alam ba niya, gaano kadelikado ang Bidi? Hindi ba siya natatakot na malunod doon? At mawala ng tuluyan? Hindi ko po alam. Walang kwenta. Zhu Qinghuan, alam kong mahal mo ako. Ngayon, naiinggit ka lang kay Mingyu. Kaya nagpadalos-dalos ka at tumayag magpakasal sa dayuhan. Maghihintay lang ako. Sa araw na magsisisi ka at hihingi ng tulong. Ikaw, bantayan mo si Zhu Qinghuan. Kapag nagsisi na siya, humanap ng ibang babae na papali sa kanya. At iligtas siya, mabayaran ko naman. Ito ang negosyo ni Yupei upang alagaan ang kanyang mga ulila sa loob ng maraming taon. Tatanungin ko si Mingyu, di ka pa ba aalis? Opo. Yang Zhu Qinghuan na yan. Hindi siya karapat-dapat maging prinsesa. Ang Bidi ay isang ilang. Kapag pumunta siya doon, siguradong mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan niya. Mingyu, Akang, bakit ikaw? binibining Zhu, gusto kong itanong sa'yo. Bakit nasa panganay mong kapatid ang Jedi Pendant na ibinigay ko sa'yo noon? Huwag, makinig ka muna. Akang, panatilihin muna natin siya. Hindi ko rin alam, sigurado akong itinago ko ng maayos ang pendant. Siguro nung araw na sinusunog ng ate ko ang mga damit ko. Nakita niyang maganda ang kalidad. Kaya kinuha niya. Tama, paulit-ulit na inaapi ni Zhu Qinghuan si Mingyu. Masama ang kanyang puso. Hindi siya ang tumulong sa akin noon. Siguradong siya ang nakalamang sa aking tunay na pagkatao at ninakaw ang pendant ni Mingyu upang magpanggap bilang aking tagapagligtas. Binibining Zhu itong pendant. Ingatan mo ito. Pagkaraan ng 7 araw, bibigyan kita ng isang hindi inaasahang sorpresa. Isang hamak na tagapagtanggol, akala mo kung sino ka. May balita na ba ang mga tagapagtanggol na ipinadala sa Hilagang Di? Nagsisisi na ba si Zhu Qinghuan? Kagalang-galang? Ang binibining Zhu, hindi lamang hindi nagsisisi, kundi masaya pa. Ang pakikisama sa hari ng Hilagang Di, at hindi man lang nabanggit ang inyong pangalan. Huwag mo siyang pansinin, sa huli ay magsisi rin siya. Zhu Qinghuan, naghihintay ako na makita ang iyong pagsisisi pagkatapos kang pahirapan ng hari ng Hilagang Di. Kagalang-galang na tagapagmana, handa na ang dote para sa ikalawang anak na babae ng Zhu. Ito ang listahan, pakitingnan po ninyo. Dumating ang kagagalang na tagapagmana, pahingin ang malibiling Zhu. Sino pa ang makikipag-agawan? Ama, iba? Kung alam lang namin darating ang tagapagmana, hindi na sana kami dumating. Ipasok na ang lahat ng dote. Si Zhu Mingyu, isang anak sa labas lang. Karapat-dapat ba siya maging prinsesa? Ang panganay na anak na tunay, si Zhu Qinghuan, ay ipinadala na para magpakasal. Bakit siya, isang anak sa labas, ang napakaswerte? Hindi mo alam? Pagkatapos ipakasal ang panganay na anak ng Zhu, ang ikalawang anak na babae ay palaging kasama ng general. Ang general, ibinigay ang lahat ng pagmamahal sa kanya. Mahal niya anak, mahal niya pamilya. Sino ang makasawa ang na? Makukuha niya ang lahat ng ari-arian ng Zhu. Ang panganay na anak ng Zhu, laging mababa ang tingin sa kanyang kapatid. Ay hinahara. Siguradong magiging masaya ang buhay niya. Dumating na ang tagapagmana. Kagalang-galang na tagapagmana. Enel Zhu, GNG, Bay. Nabalitaan kong ang ikalawang anak na babae ng Zhu, si Zhu Mingyu, ay mabait, mahusay, at angkop sa pamilya. Ngayon, ako ay dumating upang hingin ang kanyang kamay bilang aking prinsesa. Pangako kong alagaan siya ng mabuti. Sana'y payagan ninyo. Mabuti. Mabuti. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko si Mingyu sa inyo, kagalang-galang na tagapagmana. Ang batang ito, palaging duwag at mahiyain. Sana'y patawarin kami ng iyong kamahalan, dahil sa aming pagkukulang sa pagdidisiplina. Sa hinahap, sisiguraduhin naming ipadisiplina siya ng maayos, upang siya'y maging karapat-dapat na konsorte ng tagapagmana. Nga. Iyo pong kamahalan, tuloy po kayo. Sana'y hindi na lang ako pumunta. Sandali lang ako, babalik agad. Mga kagalang-galang, makiramdam na lang kayo. Sykes na, Sykes na. Iyo pong kamahalan.
pag-aasawa ay bagay ng dalawang tao. Bagama pumapayag kami bilang magulang sa huli, kailangan din makita ito ni Minyu. Ngunit sa iyong kamahalan at kagandahan, tiyak na papayag siyang pakasalan ka. General Zhu, Inabay. Matagal ko nang kilala ang pangalawang dalaga, subali. Hindi pa niya nakikita ang aking tunay na mukha. Natatakot akong biglang mag-alok ng kasal. Ay baka matakot siya. Kaya nais kong gamitin ang dating pagkakakilanlan. Sa pagharap sa kanya, mabigyan siya ng sorpresa. Hindi ko inakala, iyong kamahalan as si Minyu ay mayroon palang ganyang koneksyon. Iyong kamahalan, ang katabing bakuran ay walang nakatira. Maaari kayong pumunta roon para magpalit pabalik sa dating anyo. Ang batang si Minyu, napakalaking bagay nito, ay hindi man lang niya nabanggit sa amin. Mabuti, ibig sabihin nito, ang aming Minyu ay may pagkakataon sa iyong kamahalan. Nga, kung malaman ito ni Minyu, na dumating ang iyong kamahalan para humingi ng kamay niya, tiyak na matutuwa siya. Si Akang ng mga lihim na gwardiya, ako yon. Noon, itinago ko ang aking pagkakakilanlan at nanatili sa bahay ng Zhu, kasama si Minyu ng ilang panahon. Ngayon ay mayroon na kaming nabuong damdamin. Panahon na para sabihin sa kanya ang katotohanan. Mamaya, hindi na kayo kailangang pumasok. Ito, iyong kamahalan. Baka hindi ito angko. Si Minyu ay isang babae. Ano ang hindi angkol sa pagharap sa isang lalaki na mag-isa? Ang pagpapakasal ni Minyu sa akin ay mangyayari rin balang araw. Bakit? Ayaw ninyong siya'y pakasalan ako? Hindi yon ang ibig sabihin. Si Minyu kasi ay pinalaki ng pinalayaw, kaya't walang kaayusan. Natatakot kami baka hindi sinasadya, siya'y makasakit sa iyong kamahalan. Nga iyong kamahalan. Alam ko na kung ano ang ugali ni Minyu. Huwag kayong mag-alala. Pumunta na kayo sa labas at maghintay. Opo. Ang Minyu ngayong araw ay parang iba kumpara sa mga nakaraang araw. Mahil ay hindi pa niya mabitawan ang pag-isip sa akin. Kaya nga tumanggi ako sa mga alok na magpakasal. Pero hindi ko talaga mapigilan ang mga magulang ko. Wala akong magawa kundi magalis sa ganitong paan. Sakto, papasok ako para magbigay ng sorpresa kay Minyu. Kung ayaw mo magpakasal, huwag, binibining Minyu. Ako na ang magpapakasal sa'yo. Akang, ikaw pala. Binibining Minyu, sumama ka sa akin. Pwede ba? Lahat ng gusto mo sa hinahap, ibibigay ko sa'yo. Ano ba ang maibibigay ng isang tagapagbantay na tulad mo? Malaya na ako ngayon at mahal kita. Umalik lang ako para pakasalan ka. Binibining Minyu. Ang tunay na mukha ng isang tagapagbantay, hindi basta-basta ipinapakita. Kapag hinubad mo na ang maskara ko, pananagutan mo ako. Pakakasalan mo ako. Sinabi mo noon na gusto mo ako. Pwede bang hubarin mo ang maskara ko? Ano ka ba? Umalis na si Zhu Qinghuan ngayon. Wala ka ng silbi sa akin. Nangangahas ka pang gustuhin akong pakasalan. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kalagayan mo? Ganito ba talaga ang iniisip mo? Hindi mo ba talaga ako minahal? Ginamit mo lang ako. Malinaw na sinabi mo. Matigas talaga ang ulo mo. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Piraso ka lang para labanan siya. At noon pa, hindi ako ang nagligtas sa'yo. Si Zhu Qinghuan ang tangang iyon. Noon, gusto ko lang tingnan ang kanyang kwarto. Kung anong lalaki ang tinatago niya. Hindi ko inaasahang mahuli mo ako. Sinasabi mong tagapagligtas. At pagkakataon para agawin si Zhu Qinghuan. Siyempre hindi ko palalampasin. Sinabi kong nasa akin ang kwintas. Naniniwala ka naman. Parehong tanga kayo. Wala bang kahit kaunting pagmamahal sa sinabi mong pag-ibig? Siyempre, sinabi kong gusto kita dahil si Zhu Qinghuan ang gusto ka. Lahat ng kanya, dapat akin. Ikaw na maliit na tagapagbantay. Sino ang nag-utos sa'yo na humingi ng kamay ko? Ako ang ikalawang anak ng pamilyang Zhu. Ikaw na walang magulang. Mababang uri ng tagapagbantay. Ang pakakasalan ko ay ang pinakamataas na maharlika. Ginamit lang niya ako noon. Ako ang prinsipe. Nilinlang ng ganitong babae ng matagal. Akang, sa totoo lang, may pagmamahal din ako sa'yo. Alam mo naman, pagkatapos magpakasal ang ate ko, ako na ang nag-isang anak, ang pamilyang general, sa bahagi ng ama, binabantayan ng iba't ibang puwersa. Kaya kailangan kong magpakasal sa Maharlika. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi tayo pwede magkasama. Kahit na hindi maipapakita ang iyong pagkakakilanlan, maging tagapagbantay mo na lang sa lihim, pwede ba? Basta tanggapin mo ang hiling ko. Tatanggapin ko ang maliit mong hiling. Sa lahat ng taon, ang minahal ko pala ay ganitong kasuklam-suklam na babae, at dahil sa kanya, ipinahiya ko ang tunay kong tagapagligtas. Zhu Minyu, babayaran mo ito. Lagi mong suot ang maskara, medyo curious ako. Sa itsura mo. Anong ibig mong sabihin? Isang karangalan na payagan kitang sumunod sa akin. Huwag kang magmalaki. Isa lang akong hamak na tagapagbantay. Hindi karapat-dapat sa atensyon mo, paalam. Ikaw, aso ka lang. Pag-alis mo sa General's Mansion, isa ka lang kahabag-habag na asong ulila. Ano, gusto mo akong saktan? Ibalik mo ang aking J-dependent. Yun ba? Noong nakaraang araw, nang naglilibot ako, ibinigay ko sa isang pulubi. Kung gusto mo,
Hingin mo sa kanya. Mabuti. Napakaswerte ng anak ni Zhu na mapangasawa ang Crown Prince. General Zhu. Kapag naging kamag-anak na ng hari, huwag kaming kalimutan. Siyempre. Crown Prince. Your Highness, bakit hindi kasama si Mingyue sa paglabas mo? Dahil magandang araw, bakit hindi natin pag-usapan? Ang kasal ninyo ni Mingyu, binago ko ang isip ko. Dalin ang mga panregalo. Your Highness. Ano ang nangyari? Sanay na si Mingyue sa pagiging spoiled. Kung may pagkakamali siya, tuturuan namin siya. Bakit biglang ayaw na niyang magpakasal? Nagkakamali kayo, sa tingin ko lang. Napaka-impulsibo ng paghingi ng kamay ngayon. Nararapat si Mingyu sa mas mabuti. Ang ibig mong sabihin, makalipas ang 3 araw, maghahanda ako ng piging sa palasyo. Kasama ang aking mga magulang bilang saksi, sa harap ng mga maharlika. Ihahayag kong pakakasalan ko si Mingyu. Ano sa palagay mo, General Zhu? Mabuti. Napakalaking karangalan para kay Mingyu na mabigyan ng ganitong atensyon. Sa 3 araw, 2. Siguraduhin dalhin si Mingyu sa piging. Kasunduan, Zhu Mingyu. Ipaparamdam ko sa iyo ang halaga ng pagluloko sa akin. May nagbigay ba sa iyo ng Jedi Pendant kamakailan? Ito ba ang pendant na hinahanap na mabuting tao? Magkano ang halaga para mabawi ito? 5 tael. Isang napakahalagang Hishan Jade. Sa mga mata ng pulubi, 5 tael lang ang halaga nito. Akala ko, si Zhu Mingyu ang tunay na kayamanan. Pero si King Huan, pinagtatawanan ko lang. Hindi lang pulubi ang bulag. Bigyan mo ng pera. Hugasan ng Jade at ihatid sa akin. Opo. Halika na. Ito ang charm para sa kaligtasan mo. Sana ilaging ligtas at masaya ka. Tapat na tapat si King Huan sa akin. Pero dati, wala akong pakialam. Hindi ko alam pahalagahan ang kabutihan niya. King Huan, pinapabalik mo ang Jedi sa akin. Gusto mo bang sabihin, sobrang nabigo ka sa akin? Angkan, inawag kayo ng emperador. Parang may galis sa tono. Alam ko na. Ara na. Buisit, alam mo pa bang ama mo ako? Tingnan mo ang ginawa mo. Kalokohan. Isang prinsip ng dakilang Sheng, dahil sa isang babae. Nagpanggap bilang bodyguard. Kung hindi kita hinanap. Hanggang kailan ka magpapakaloko? Ama, nagsisisi na po ako. Mukhang ayaw mo pa ring magbago. Kung nagsisisi ka, bakit may malaking piging sa palasyo sa 2 araw? Pa sa kasal? Gusto kong makita ang pangalawang anak ng Zhu. Sino ba talaga siya? Para magpakababa ang prinsip ng isang bansa. Nadaya rin po ako. Ang piging sa 2 araw. Hindi para sa kasal. Gagantihan ko siya. Ibabalik ko ang kahihiyan na ibinigay niya sa akin. Ng 100 beses. Basta alam mo ang ginagawa mo. Alis na po ako. Tao. Narito. Alamin ang lahat. Ang kalagayan ni Zhu King Huan at Zhu Mingyu. Sa pamilya Zhu. Opo. Ping Huan. Hintayin mo ako. Kapag nalaman ko ang totoo, ipaghihiganti kita. Pupunta ako sa BD para hanapin ka. Angkan, ito ang asawa ni General Zhu, ang ina ni Zhu Mingyu, at yaya ni Cheng Shuang. Parang pangalawang ina ang yaya. Bakit ganito ang itsura niya? Nang hanapin ko siya, nagpapakain siya ng baboy sa bukid ng mga Zhu. Sabi nila, siya rin ang nag-alaga kay Zhu Mingyu noong bata pa. Ano ang alam mo? Sabihin mo lahat sa akin. Opo, mula nang mamatay ang ina, bumagsak ang buhay ng dalaga sa bahay. Walang damit sa taglamig, pati pagkain. Mas mababa kaysa kina Zhu Mingyu at ina nito. Sila lang ang kasalo ng amo sa pagkain. Ang dalaga, mag-isa sa kusina, kinain ang mga tira nila. Lahat ng gusto ng dalaga, kinukuha nila. Muntik na siyang mamatay sa sakit. Gusto niyang magpahanap ng doktor. Pero, abala ang amo. Dinala sina Zhu Mingyu at ang kanyang anak para magpiknik.
Wala akong pakialam sa buhay o kamatayan ng dalaga. Tama na, alam ko. Dalhin mo siya palayo. Bigyan ng 10,000 tael ng pilak, kung anak ng lugar, para siya'y tumahimik sa huling bahagi ng kanyang buhay. Maraming salamat, kagalang-galang. Kaya si King Juan pala ang inaapi. Ano na kaya ang kanyang naranasan sa mahabang panahon? At ganito ba ang trato ko sa kanya? Si Xiaoqui ang aking personal na katulong. Siya ay aking kapamilya. Bakit mo siya pinatay? Bilang isang katulong, si Xiao Kui ay sumagot ng pabalang sa pangalawang dalaga. Upang ipagtanggol ang mga alituntunin ng bahay ng general, ako, ay napilitang parusahan siya. Ang kagalang-galang na prinsip ay tunay na malalim ang pagmamahal sa pangalawang dalaga. Dahil lang sa pinsan, nadapa ang pangalawang dalaga. Pinakuha namin siya at pinabilad dito ng magdamag. Mahina lang, huwag niyang marinig. Walang kwenta ako, napagod ang dalaga. Kapag ako'y gumaling, babayaran ko ng libu-libong bises ang dalaga. Ano ang gusto ng dalaga? Ako. Gusto kong makasama ang aking minamahal sa isang magandang lugar. Manirahan ng tahimik, magkasama araw-gabi, kahit simpleng pagkain lang. Walang ambisyon, di ba? Hindi. Maganda ang ideyang iyon, marahil ako ang taong makakasama mo araw-gabi. Paumanhin. Ako ang may kasalanan. Dapat kong inimbestigahan ito noon pa. Dapat kitang dinala palayo. King Juan. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Kagalang-galang. Huwag po, kagalang-galang. Kagalang-galang, bukas na ang piging sa palasyo. Kami po ay handa na. May isa pa akong ipapagawa sa iyo. Hanapin mo ang kulubi sa harap ng bahay ng Henel noong araw na iyon. Opo. King Juan. Bukas. Ipaghihiganti na kita. Nag-anyaya ng piging ang kagalang-galang na prinsip ngayon, sabi ya anunsyo. Ang kasal niya at ni Zhu, na pangalawang dalaga. Lahat ng mayayaman sa lungsod ay inanyayahan. Napaka-espesyal ng prinsip. Mapalad talaga ang pangalawang dalaga ng Zhu. General Zhu, sabi ikakasal na ang anak mo sa prinsip. Napakalaking handaan. Sobrang minamahal ng prinsip si Zhu, na pangalawang dalaga, sa hinaharap. Hindi lang prinsesa ang pangalawang dalaga ng Zhu. Kundi rin na, sa hinaharap, sa inyo na kami asa. Oh, hahaha, sig-sig, hahaha. Tatay, nanay, noong araw na yon, talaga bang? Pumunta ang prinsip sa bakuran para magproposa sa akin. Bakit hindi ko siya nakita? Anak, sinabi ng prinsip. Nais niya, hindi pa sa'yo ang ibang proposa. Kaya espesyal niyang inihanda ang piging sa palasyo ngayon. Ganito kakabigdel sa prinsip. Ano pa ang kinakabahan mo? Tama si nanay. Sa mahabang panahon, sobra kang. Pinagbigyan ni tatay at nanay. Sa harap ng prinsip, kailangan mong kontrolin ang ugali mo. Alam ko. Bakit hindi ko nakikita ang prinsip? Binibining Zhu, hindi pa nagsisimula ang piging. Ang kagalang-galang na prinsip ay nag-alala matagal kang maghintay, kaya ipinapasama kanya sa akin para magpahinga sa silid tulugan. Ang bait naman ng prinsip. Haha, mukhang talagang. Mahal na mahal ng prinsip si Yuir. Yuir. Sex na. Ang ganda ng trato ng prinsip kay Mingyu. Napakaswerte talaga ni Mingyu. Kapag naging hari na ang prinsip at naging rina si Mingyu, at pagkatapos magkaroon ng prinsip, talagang mag-iba na ang estado ng pamilya nating Zhu. Dumating na ang prinsip. Kagalang-galang na prinsip. Bakit ngayon, may suot pa ring maskara ng tagapagbantay ang prinsip? Nasaan si Zhu Mingyu? Ang galang-galang na prinsip, hindi ba kayo? Ang nag-utos na papuntahin si Mingyu para magpahinga? Ah, boses yan ni Mingyu. May nangyari kay Mingyu. Kung ganon, tignan natin. Bilisan natin. Hindi ba ito si Binibining Zhu? Bakit siya ganyan? May nakahiga pang lalaki sa likuran niya. Hindi ba? Nakikipag-engage na siya sa prinsip. Bakit siya gumagawa ng ganitong kalaswang gawain sa loob ng palasyo? Akang, bakit ka nandito? Alam ko na, ikaw ang nagdala sa kanya dito.
Gusto mong sirain ang puri ko. Hayop ka. Ang kapal na mukha mo, hindi ka nangilat sa kagalang-galang na prinsip. Kagalang-galang na prinsip. Impossible. Isa lang siyang hamak na bantay. Tumigil ka. Tatay, nanay, matapos tanggihan ni Akang ang pagproposa sa akin. Naghanap siya ng pulubi para sirain ang puri ko. Sasabihin ko sa iyo, mas mababa ka pa sa isang pulubi. Gusto mong maging prinsip. Hindi ka karapat dapa. Bastos. Tatay, bakit mo ako hit? Dam nito, ito ay siya. Ipag-asawa ako sa prinsip. Mayroon kang prinsip patakbuhay sa kanya. O, alaga? Gusto na malaman. Paano magpatupad ang iyong sarili? Anong hangal? Impossible, Akang. Paano ka maaring maging prinsip ang korona? Sinabi mo na ito ay isang taong nag-isang mababa ang iyong reputasyon at sirain ang iyong innocence. Ngunit sino ang hindi alam na si Gu ay tungkol sa anunsyo ng kanyang pakikipag-ugnay sa iyo upang gawin ito? Ano ang mabuti para sa mga ulila? Ang iyong mataas. Dapat ito ay isang maling pag-unaway. Maling pag-unawa kung ano ang hindi pagkakaunawaan at bago ang nag-isa nakasala. Isang pribadong pulong sa isang tao, sa palasyo, ay pa rin isang perga. Ito ay hindi paghamak para sa araw ng pamilya, sadyang pinapahiya ang nag-isang pangkalahatang Shu. Talagang itinaas ng isang magandang anakay. Hindi ako. Hindi ako. Miss Zhu Jia Zhu Mingyu. Ang mga sumusunod na krimen at insult sa pamilya ng hari ay hindi pausahan. Dragging siya pababa sa langit at naghihintay para sa kanya na ipinadala. Hindi. Ang Your Highness, hindi ako palaging adored sa iyo. Ang Your Highness ay dapat Zuking Huan. Ang bitch na yon. King Juan ay pa rin sa BD sa ngayon. Paano siya nasaktan sa iyo? Sa tingin mo ba ikaw ay isang tanga? Naisip ko naniniwala ang iyong bullshit. Kahit ang isang babae ay hindi maaring makakuha ng isang nag-isa na bata. Kumakain ka ba ng riso? Huwag mong dalhin ito at maghintay sa iyong sarili. Ang Your Highness, makaligtas ang aking buhay. At ang iyong anak na babae ay walang paraan upang gumawa ng ganitong malaking biro. Dalhin ito sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo na iwanan ang aking anak na babae. Wala siyang ginawa. Hindi mo ito magagawa. Ang aking anak na babae at ang prinsip ay may isang sandaling pagkakaiba. Siya ay madaling gumawaon. Kung alam niya kung ano ang ginawa mo sa kanya, sigurado akong hindi kita papayagan pumunta. Ha, anong uri ng panaginip ka? Hindi mo ba naisip ang sitwasyon? Ikaw ay inihatid sa pamamagitan ng kanyang highness mismo. Paano maaring ang Your Highness Renege? Ang mga tao na dumating dito. Sino ang hindi nagsasabi na siya ay inosente? Sino ang nagmamalasakit? Hanggat pumasok ka sa bilangguan na ito, dapat kang parusahan. Bukod dito, ang kanyang Royal Highness ay tiyak na iniutos ding. Hayaan nating mag-alaga sa iyo. Siyempre kailangan nating matupad ang aming orders, hahae. Dumating ka. Mingyu. MY Mingyu. Tiabay at Zhu Mingyu. Wala nang saysay o kailang na sumuko. Habang hawak ko ang kapangyarihang militar, makakabangon ako muli. Sa tamang panahon, isusundo ko ang aking bunso. Hindi magiging problema ang pagpapatuloy ng aming angkan. Ginoo, pakiusap. Sagipin mo ang aming anak na babae. Anong magagawa ko? Kasalanan niya ito. Sinabihan ko na siya, huwag maging palalo. Ayaw makinig, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagpalala sa kanya. Anak natin yan. Titigan lang ba natin siyang mapatay dito? Makakatulong ba ang pag-iyak mo para mailigtas siya? Naalala ko uli si Cheng Shuang, ang ina ni Zhu Qinghuan. Ang pamilya Cheng ay henerasyon ng mga mandirigma, tapat sa bayan. Ngayon, kami na lang ni Cheng Shuang ang natitira. Bilang mga tagapag-alaga ng pamilya Cheng, ang tanging layunin ninyo ay protektahan si Binibini. Naiintindihan? Opo. Mabuti. Natalo ka. Segish, sa susunod talunin kita. Nagwagi si General Cheng Shuang. Si General Cheng Shuang ang bayani ng Sheng Dynasty. Bakit mula pagkabata? Si Cheng Shuang lang ang nakikita ng lahat? Magaling naman ako, pero hindi ko siya maabot. Habang nandiyan si Cheng Shuang at ang pamilya Cheng, hindi tataas ang pamilya Zhu. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng pamilya Cheng para umanga. Hihingin ko ang kamay ni Cheng Shuang. Pasok.
Binibini, nabalitaan kong nasugatan ang pulso mo sa pagsasanay. Ito ang balat ng hayop na hinanap ko para sa iyo. Pangproteksyon sa pulso. Salamat. Kailangan ko talaga ito. Maalalahanin ka. Pumunta ka kay Mayordomo para sa gantimpala. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Ang pagprotekta sa iyo ay tungkulin ko bilang tagapag-alaga. Bahagi ito ng trabaho ko. Ikaw pala. Binibini. Ito, pa sa iyo. Bakit mo ako binigyan ng bulaklak? Narinig ko na gusto ng mga babae ng bulaklak, pero hindi ko pa nakikita na may nagbigay sa iyo. Gusto kong ako ang una. Ay, Binibini, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Sayang, magkaiba ang estado natin. May mga salitang nahihiya akong sabihin. Pero bukas, maglalaban na tayo. Natatakot ako na kung hindi ko sasabihin ang ilang bagay, wala nang pagkakataon. Binibini, ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? Basta't mabubuhay kang makabalik. Papayag akong pakasalan ka. Hindi ako sang-ayon. Tiyuhin, tunay ang pagmamahalan namin. Hindi ako nagdududa sa katapatan ninyo. Hindi rin ako umaayaw sa kanyang estado. Pero, Schwanger, naisip mo ba na pareho kayong dalawang mandirigma at sundalo, palaging nasa digmaan? Kung magkakaroon kayo ng anak, paano ang bata? Sasama rin ba sa digmaan? Mayaya naman, ako rin ay pinalaki ng yaya. Kaya hindi ako sang-ayon. Ayokong maging katulad mo ang bata. Ibibigay ba sa akin ang bata para alagaan? Saka, kung sakaling mangyari iyon. Kung pareho kayong hindi mabubuhay, paano ang bata? Ipapanganak ba ng maaga? At maging ulila? Kami. Tama na, huwag nang pag-usapan pa. Hindi ako sang-ayon dito. Umuwi na kayo. Paano kung gusto kong manatili sa kabisera at hindi na bumalik sa digmaan? Ang mga gwardiya ng pamilya Cheng ay matagal nang nagsasanay. Magpakita ng galing sa digmaan. Madali mo lang bang isusuko iyon? Sa puso ko. Si Cheng Shuang lang ang naroon. Siya lang ang magiging asawa ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Zij. Kung hindi ka naniniwala, hahatiin ko ang isang braso ko bilang patunay. Tama na. Zhuge, matapang ka. Asapat ang pagmamahal mo kay Schwanger. Mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Cheng. Tiyuhin, sang-ayon ka na. Ang ganda. Zij. Zhuge, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung sasaktan mo si Schwanger, ako ang una mong kalaban. Opo. Ulat, ginang, si Ginong Cheng pumanaw na. Ginang, nandito pa ako bilang asawa mo. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kamahalan, talagang nagkamali ako. Sa totoo lang. Palagi kitang minamahal. Nagsisinungaling ka pa? Zhu Mingyu. Alin ang totoo at alin ang kasinungalingan? O baka naman, lahat na nangyari sa atin ay peke. Ang ating unang pagkikita ay hindi totoo. Ang sinabi mong inapi ka ni King Juan ay hindi totoo. Ang pagmamahal mo kay Akang ay hindi totoo. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi rin totoo. Kataas-taasan, pakinggan mo ako, hindi ganyan. Ang parusa na natanggap mo ilang araw ang nakalipas ay dahil niloko mo ako. At ang parusa na natatanggap mo ngayon ay dahil kay King Juan. Bakit? Hindi ba galit ang kataas-taasan kay Zhu Qinghuan? Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Nababanggit mo pa, kung hindi dahil sa iyo. Paano ako makakapanakit kay King Juan ng paulit-ulit? Kung hindi dahil sa iyo, ako si King Juan, ang dapat na magkagustuhan. At hindi siya mapipilitang magpakasal sa mga bibi. Naghirap si King Juan sa pamilya Zhu. Ibabalik ko sa inyo ng libu-libong bises. Ginoo, ano ang dapat nating gawin? Huwag mag-alala, may paraan pa ako, at kayo rin. Hindi makakatakas.
ang nakaraan ni na King Juan at Henel Chengshuang. Nalaman ko na ang lahat, hindi niya kayo pinarusahan. Ako ang paparusahan sa inyo bilang pambayad ko sa kanya. Hindi. Hindi mo ako pwedeng galawin, may hukbo pa ako. Magagamit ko ang aking hukbo para mabawi mo ang trono. Kataas-taasan, palayain mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang kontrol sa hukbong Cheng at ang Tiger Tolly. Ginoong Zhu, ito ba? Ang sinasabi mo, paano ito napunta sa iyo, nakakalungkot. Ito ay akin na ngayon, nakalimutan kong sabihin. Nasamsam na ang ari-arian ng pamilya Zhu. Napatunayang nakipagsabwatan ka sa kaaway, at tumatay kay General Chengshuang, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa digmaan. Hindi ka na general ngayon, at saka pa. Kung tama ang hinala ko, ang utos sa hukbong Cheng, simula sa pool, ay hindi sa iyo, kundi kay King Juan. Nasa kanyang mga dote, hahaha. Chengshuang, ang tindi ng loob mo. Hanggang sa huli, inilihim mo sa akin. Sana, mas maaga kitang pinatay. King Juan, sa lahat ng mga taong ito, paano ka nakarating, namatay ang ina mo? Ang ama mo ay abala lang sa kapatid mong babae. Kahit ako ay... Hindi pa ako tapos, may anak pa akong lalaki. At ang huling dugo ng pamilya Zhu. Halos nakalimutan ko. Huwag mo akong itulak. Bakit ka nandito? Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Hindi ba't sinabi mo na ako lang ang mahal mo? Yung dati kong tiniis na Chengshuang. Ano naman ang tungkol sa dalawang ito? Suklam na babaeng Soro, makikipaglaban ako sa'yo. Nangahas kang mangarat sa lalaki ko. Papatayin kita. Wala na ang lahat. Wala na ang lahat. Ama, tungkol sa sinabi ko dati, ang pagpunta sa BD para sa negosasyon. Umaasa ako na payag ka. Kalokohan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Akala mo ba ang BD ay paang hardin sa palasyo, na pwedeng puntahan, at iwan basta-basta? Alam ko na ang tungkol sa iyo, at sa pamilya Zhu. Inarusahan mo si Zhu Mingyue, o kailang. Pero talaga bang gusto mong kuning muli si Zhu King Juan? Isinasaalang-alang mo ba ang kasal bilang kapayapaan? Isinasaalang-alang mo ba ang BD? Isang maliit na BD lang yan, kahit walang kasal bilang kapayapaan. Ayan natin ito. Xiao Yunlan, alam mo ba kung ilang taon na ang digmaan sa pagitan ng dakilang Sheng at BD? Ilang tao at yaman ang nasayang? Bago pumayag ang BD sa kasal bilang kapayapaan, at sasabihin mo ng ganyan? Ano ang ibig sabihin ng pagiging prinsip ng korona? Naiintindihan ko. Nagkamali ako sa pagsasalita. Ikaw at si Zhu King Juan, wala nang pag-asa. Noong mahal ka niya, hindi mo pinahalagahan. Ngayong nagsisisi ka, huli na. Ikaw ang prinsip ng korona ng isang bansa. Hindi ka basta-basta pwedeng umalis sa kabisera, lalong hindi dapat magpakalunod sa pag-ibig. Sa ilang araw, pipili ang ina mo ng ilang konsorte para sa'yo. Kapag ikinasal ka na sa prinsesa ng korona, putulin mo na ang ugnayan. Kay Zhu King Juan, hindi ako pupunta sa BD, pero hindi rin ako magpapakasal. Aalis na po ako. Ang dahilan kung bakit kita ginawang prinsip ng korona ay dahil napakagaling mo. At nakikita mo ang sitwasyon. Hindi ko inaasahang makakaroon ka rin ng nakamamatay na kahinaan. Ang pagkalunod sa pag-ibig ay malaking bawal para sa isang emperador. King Juan. Hindi ko alam kung kumusta ka sa BD. Tumigil ka. Ikaw ba ang bagong asawa ng kapatid kong lalaki? Ikaw ba ay? Reyna, ito ang kapatid na babae ng hari. Prinsesa Helen, noong mga nakaang araw ay sumama sa pangangaso. Kaya hindi mo pa siya nakikita. Ah, ang prinsesa pala. Hindi ko akalaing ganito kakabastos, prinsesa ng Hilagang Di. Nakikita mo ako, ni hindi ka man lang tumawag ng ate sa akin. Anong et? Hindi ko kinikilala ang ganyang klase ng et. Kayong mga babaeng tagagit ng kaharian, hindi makabuhat ng balikat, hindi makabuhat ng kamay. Anong karapatan mayroon kayo para maging reyna ng Hilagang Di? Kahit hindi mo ako kilalanin. Ako ang reyna ni Jinggul. Basta siya ang kumikilala sa akin, sapat na yun. Ikaw. Kung wala nang ibang bagay ang prinsesa, ako'y aalis na muna.
Hindi ka pwede umalis. Prinsesa, ano ba ang kailangan mong gawin para bitawan mo ako? Sumabay ka sa akin sa training ground para magduelo. Kapag nanalo ka, kikilalanin kitang ko. Kapag natalo ka, hiwalayan mo ang kuya ko. Sige, gawin natin ang sinasabi mo. Huwag, Rina. Simula pagkabata ay nag-aral ng martial arts si Prinsesa Helen. 10 taong gulang pa lang ay nakakahuli na ng lobo mag-isa. Tiyak na hindi mo siya kayang talunin. Mas mabuting ipaalam muna natin ito sa hari. Sabi ko na, anong kaya ng mga babaeng tagagitnang kaharian? Puro lang takbuhan sa likuran ng kuya ko. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi ako madaling kalaban mo. Ihatid mo ako. Alam niyo ba? Balita ko, ang bagong Rina ay sasabak sa training ground para makipagduelo kay Prinsesa Helen. Ang prinsesa ay tunay na kapatid ng hari. Ang kanyang martial arts ay higit sa karaniwang tao. Paano makakapantay ang Rina? Pero ang Rina ay taong personal na kinilala ng hari. Baka sakali, mayroon siyang natatanging kakayahan. Bahala na. Pumunta tayo para tingnan. Tama ka. Ana. Ikaw ang pumili ng sandata para hindi masabing inaapi kita. Pero sa tingin ko, kahit anong piliin mo, pareho lang ang kalalabasan. Ito na. Ayos din pala. Bibigyan kita ng 3 hakbang na kalamangan. Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. May konting galing ka pala. Ikaw din. Matagal na akong hindi nag-ensayo. Medyo humina na ang katawan. Kung magpapatagal pa, matatalo na ako. Mas mabuting tapusin na ito agad. Natalo ka. Inay, mukhang hindi ko pa nakakalimutan ang mga turo mo. Kanina lang ay naging kampante ako. Di yon kasali. Ulit tayo. Ang pagkakampante ay hindi dahilan. Kung nasa labanan ka, sa sandaling maging kampante ka. Maaaring patay ka na. Ako. Magaling. Karapat-dapat nga ang asawa ko sa akin, si Jingle. Kuya. Alam ko na ang tayaan nyo. Kami sa BD, naninindigan sa talo. Kapag natalo, kulang sa kakayahan. Walang dahilan. Ah. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa iyong manugang? Paumanhin, manugang. Hindi ko na kayo hadlangan sa pagsasama ni kuya. Pero, ang galing-galing mo talaga, manugang. Manugang, bata ka palang ba'y nag-ensayo na ng martial arts? Pwede na rin. Mga kababayan, pinatunayan ng prinsesa sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Nakarapat dapat siyang maging prinsesa ng aming baby. Mula ngayon, sino man ang magpakita ng kawalang galang sa prinsesa, ay kaaway ng buong baby. Mabuhay ang prinsesa. King Juan. Kagalang-galang, dinala ko po ang inyong pagkain. Kagalang-galang, ayos lang po ba kayo? Kagalang-galang. Pahintulutan ninyong alalayan ko kayo sa pagpapahinga.
King Juan, ikaw ba ito? King Juan, Opo, kagalang-galang. Ako po si King Juan. ang kapal ng mukha mo. Sino ang nag-utos sa iyong mangakit sa akin? Gusto mo bang mamatay? Agalang-galang, Panginoon, paumanhin po. Nagsisisi na po ako. Hindi ko na po ulitin. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Mga tauhan, dalhin palabas ang walang pakundangang ito. At paluin hanggang sa mamatay. Sabihin sa ibang mga katulong, kung mayroon pang mangahas, na mangakis sa akin, ito ang magiging kapalaran nila. Agalang-galang, ito ang lihim na sulat mula sa aming tiktik sa BD. Ika-negatibo 14 na Oktubre, ika-negatibo 6 na taon ng Gasheng. Si Prinsesa Zhaohui ay isang linggo nang nasa BD. Magkasundo sila ng hari ng BD. Lubos siyang minamahal ng hari. Kamakailan, si Prinsesa Zhaohui ay nagsasanay ng mga sundalo kasama ang hari at nakikipaghuli rin. Sa BD, pinabuti ni Prinsesa Zhaohui ang pamamaraan ng pagsasaka, kaya't mahal siya ng mga tao. Nagpapasalamat ang hari ng BD kay Prinsesa Zhaohui at binigyan siya ng napakaraming kayamanan. Bakit? Bakit? Bakit sila? Napakasundo? Zhu King Juan. Pagkatapos na maraming taon sa BD, wala ka bang naisip sa akin kahit minsan? Sinabi mong mahal mo pa rin ako. Ang pag-ibig mo. Ganun kadaling magpabitiw. Bilang isang prinsip, nagmumukmok ka araw-araw, hindi ito nararapat. Hindi na dapat siyang magpalubog sa nakaraan. Kailangan nang itakda ang kanyang prinsesa, ipag-utos mo. Maghanap ako ng mga kababaihan, mag-imbita ng mga pamilya. Mga dalagang angkop na edad na hindi pa kasal. Hindi ako naniniwala. Sa buong kabisera, napakaraming babae. Walang makakapantay sa isang Zhu King Juan. Nakikita ko ang kamahalan ng prinsip. Mga tao, ang makagambala sa aking katahimikan, sampalin ng 50 bises. Itaboy palabas ng palasyo. Huwag nang muling tumapak sa pintuan. Kamahalan ng prinsip, maging mahabagin po kayo, patawarin ninyo ako. Hindi na ako ulit. Paumanhin, kamahalan. Iyak inayos ng inang Rina sa likod. Hindi ba sapat ang gulo? Ang mundo ay napakalawak. Ngunit wala akong matitirhan. Ping Juan. Kung maaari. Nais kong maging iyong tagapagtanggol na si Akang magpakailanman. Hindi. Ang puppet na prinsip na ito. Ngayon ay namumukadkad ang mga bulaklak. Ngunit ang tagapagmasid ay hindi na babalik, kamahalan. Ang emperador at Rina ay naghihintay pa rin sa inyo. Sabihin sa ama at ina. Pupunta ako sa BD. Tumigil kayo, sino kayo, bakit kayo narito? Ako ang prinsip ng Sheng. Narito ako upang bisitahin ang hari at Rina ng BD. Sinasabi mong prinsip ka. Prinsip ka na. Ako naman ang prinsip ng BD. Kung tunay kang prinsip, bakit kaunti lang ang kasama mo? Nagmamadali ang pag-alis, kaya kaunti lang. Maniniwala kayo o hindi? Walang mensahe ang aming hari. Hindi kayo papapasukin. Hindi kayo ang magdedesisyon. Kung makakapasok kayo o hindi. Ping Juan.
Matagal na tayong hindi nakita. Bigla kang dumating, hindi ka muna nagbigay galang. Inaalala mo pa ang aking reyna, ano ang layunin mo? Nais ko lang makita muli ang dating kaibigan, hari ng BD. Bakit napakalupit mo? Hindi ka ba natatakot na magkagulo muli ang BD at Sheng? Kamahalan ng prinsipe. Mabuti ang buhay ko sa BD. Nais mo akong makita. Nakita mo na ako, dapat ka nang umuwi. At ikaw ay mahalagang prinsipe ng Sheng. Paano mo madaling nabibiro tungkol sa pagsasapalaran ng digmaan? Pumunta ako rito para sa pag-iisang dibdib, alang-alang sa kapayapaan ng ating dalawang dinastya. Sisiraan mo ba ang lahat ng pinaghirapan ko? Hindi ko ginawa. Gusto lang kitang dalhin pabalik. Hindi dapat ikaw ang pumunta rito para magpakasal. Kataas-taas ang prinsipe. Noong araw ng pag-iisang dibdib, sinabi ko na, Ako ang humiling ng pag-iisang dibdib na ito. Hindi ako ayaw. Galit ka pa rin sa pamilya Zhu, di ba? Huwag kang mag-alala, ang mga paghihirap na idinulot sa iyo ng pamilya Zhu. Ipaghihiganti ko ng lahat. Sumama ka na sa akin ngayon, at makakabangon muli ang iyong inang pamilya Cheng. Huwag ka nang manatili rito. Ano naman ang masama sa pagtira rito? Kung talagang maganda ang buhay sa piling mo, bakit noong unang pagdating ni King Juan dito, marami siyang mga sugat? King Juan. Paumanhin, kasalanan ko ang lahat noon. kataas-taas ang prinsipe, nasa tuktok ng kapangyarihan. Natural lang na gawin mo ang gusto mo. At walang mga has na sumuway sa iyo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Kung ganoon ang sinasabi mo, gagamitin ko ang aking karapatan bilang prinsip. Dadalhin na kita pabalik, at papalitan natin ang iyong pagkakakilanlan. Lisanin natin ang lugar na ito ng tuluyan. Hindi ba't mahal mo ako? Sumama ka sa akin. Ikaw lang ang magiging babae sa aking palasyo. Ang iba, ayaw ko. Maging mahinahan po kayo, kataas-taas ang prinsipe. Hindi na kita mahal. Wala na akong interes sa iyo. Hari ng BD, bakit mo ito ginawa? Hindi ba halata? Inaagaw mo ang babae ko sa harap ko. Mababa na ang parusang ito. Kung hindi ka prinsipe ng Sheng na yon, patay ka na sa kamay ko. Kung ganyan lang ang kaya ng kataas-taasang prinsipe, mas mabuting umuwi ka na sa iyong Sheng. Huwag ka nang manatili rito at magpahiya. Ngayong kasama na ako ni King Juan. Paano pa siya? Magkakagusto sa'yo. Kataas-taas ang prinsipe. Kung babae ang hanap mo, Marami kang mapagpipilian sa Sheng. ngunit tayo, Wala nang pag-asa. Hindi na kita mahal. Hindi ko na kailangan ang pagmamahal mo. nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng ginawa mo para sa akin laban sa pamilya Zhu. Pero tapos na yon. Yun lang. Ihatid na ninyo si Prince Crown Prince pabalik. Pumunta siya ng basta-basta dito. Malamang nababaliw na ang buong korte. Baka sabihin pa nila, inagaw natin ang Prince Crown Prince, masama sa kapayapaan ng dalawang bansa. Malamig at mahirap ang buhay sa Northern D, mahal na mahal si Prince Crown Prince. Huwag na siyang bumalik pa. Ikaw, sa kapital, maging mabuti kang Prince Crown Prince. Ako naman dito, magbabantay ng kapayapaan ng dalawang bansa. Ano ang hinihintay niyo gawin na? Prince, pasensya na. Sandali. Pwede akong umalis. Pero hindi ngayon. Gusto kong maglibot sa Northern D, tingnan ang mga tao at lugar dito. Pagkatapos ng 3 araw, alis ako ng kusa. CJ. Sana. Hindi ka magsisi. Prince, tulungan ko po kayo. Kung sasaktan ka niya, sabihin mo sa akin, ilalayo kita. Hindi mo kailangang magtiis ng ganyan para sa sarili mo. Prince Crown Prince, hindi mo ba alam kung ano ito? Ito ang patunay ng pagmamahalan namin. Mabuti ang trato sa akin ni Jingle. Mahal na mahal niya ako. Pero, Hindi mo na kailangang mag-alala patungkol dito, Prince Crown Prince. Malakas sa labanan ang hari ng Northern D. Kung may gagawin siya sa'yo, baka mamatay ka agad. Si Ayunlan. Kung talagang gusto kitang saktan, patay na kayo ngayon.
Mabait ako. Pinapayagan ko kayong tumigil dito ng ilang araw. Gusto mo pang lokohin ako at kunin ang reyna ko? Akala mo ba napakabuti mo sa kanya? Yung mga sugat na naranasan niya dati sa Dasheng. Dapat maranasan mo muna lahat yon. Saka ka na magsalita. Ngayon, ako na ang pinakamabuting tao sa kanya sa buong mundo. Hindi mo ako kailanman maaabot. Mahal niya ako, hindi mo kailanman. Makakapantay sa akin. Sige na. Umalis na tayo. King Juan. Hindi man lang siya lumingon sa akin, kahit isang tingin. Wala na ba talagang pakialam sa akin? Malayo ang abot ng sibat, pero handa rin ang kalaban mo. Kapag lumapit na sila, hindi mo na sila maatake. Kaya sa paggamit ng sibat, ang pinakamahalaga ay huwag hayaang lumapit ang kalaban. Halika, subukan mo sa akin. Sige, hahaha. Kung sumama ka sa akin, baka hindi na maging malaya si King Juan. Ang palasyo ng Sheng Dynasty ay walang puwang para sa isang prinsesa na puro laban lang ang alam. Tiyak na hindi siya magiging masaya, lalo na ngayon. Ayaw na niyang sumama sa akin. Ang iyong highness, bukas ay araw upang umalis. Alam ko, ara na. Zhu King Juan. Huling pagkakataon na to, kung ipapangako kong isang tao lang habang buhay, ikaw lang ang mamahalin. Sasama ka ba sa akin? Hindi. Dahil lahat ng sinasabi mo, meron na ako ngayon. Kung ganun, sige. Hihintayin kitang magmakaawa sa akin balang araw. Ay. Pagkain. Huwag kang magutom sa biyahe. Bakit nahihilo ako? Pagod lang kaya sa biyahe. Naku, may naglagay ng gamot sa lugaw. Kahit paano, prinsip siya ng Sheng Dynasty. Siguraduhin mabubuhay siya. Huwag kayong mag-alala, alam namin. Dahil naglakas loob siyang mangarap sa prinsesa natin. Utos ng hari. Pahirapan ng mabuti para matuto. Hindi na sila muling mangahas sa bidi, at hindi na. Mangahas sa prinsesa natin. Tama, napakabait ng prinsesa. Nakatulong sa mga mamamayan, at tinanggal ang panghuhusga ng Sheng Dynasty sa atin. Itong prinsep, hindi ako maniwala na gusto kong kumuha ng aming Princess Daydreaming. Your Highness. Ang iyong Highness. Nabigo ang mga subordinates upang maprotektahan ang prinsip. Parusahan ninyo ako. Tumayo kayo. Hindi ito kasalanan ninyo. Hindi ko inakala. Nagagantihan tayo ng mga taga-BD. Nakakagalit ang hari ng BD. Paano siya nagpadala ng mga mandaraya? Ako ang unang umamin sa prinsesa niya. Kaapatan niyang magalit. Umuwi na tayo. Hindi tayo welcome sa BD. Anak, 7 araw ka nang nagtatrabaho dito.
Magpahinga ka na. Ayos lang. Ang pagpili ng prinsesa, oras na para pag-usapan ito. Pumili ang ina ng ilang babae na angkop sa edad mo, mula sa mga maharlika. Pumili ka na lang mula sa kanila. Wala akong interes sa mga babaeng ito. Umuwi na po kayo, Inang Rina. Xiao Yunlan. Hanggang kailan mo pa ba? Pahirapan ang sarili para kay Zuking Huan. Koronadong prinsip ka ng Sheng Chao. Kung hindi ka mag-aasawa at magkakaanak, mag-iisa ka na lang ba hanggang sa huli? Mas mahusay ka sa mga kapatid mo. Kapag umupo ka na sa trono, hayaan mo bang masira ang imperyo ng Xiao sa iyong mga kamay? Ina, ayaw kong magpakasal ng hindi ko gusto. Ayaw ko ring mag-aksaya ng oras ng ibang babae. Kung hindi kayo nasisiyahan sa akin, handa akong magbitiw sa tungkulin bilang koronadong prinsip. Gusto ko na lang maging isang malayang prinsip, maglakbay sa buong mundo, at hindi na bumalik sa kabisera. Napakagago mo. Ang koronadong prinsip ngayon, nalulong sa pag-ibig, hindi na karapat-dapat. Kung noong una, hindi ko pinayagang magpakasal si Zuking Huan sa ibang bansa. Baka naiiba ang lahat. Sex na. Kung hindi niya iyon gusto, huwag nating pilitin. Matanda na ako, habang may oras pa. Pumili tayo ng angkop na apo, na magiging tagapagmana. Pagkamatay ko, tutulungan mo siya sa loob ng 5 taon, hanggang sa kayanan niyang mamuno. Pagkatapos noon, kung saan mo man gustong pumunta, malaya ka na. Salamat po, Amang Emperador. Tutulungan ko ng mabuti ang tagapagmana. Upang umunlad ang Sheng Chao at magkaroon ng kapayapaan. Maawa kayo. Bigyan niyo po ako ng makakain. Maawa kayo, bigyan niyo po ako ng makakain. Umalis ka diyan, puta. Akin yan. Umalis ka. Bakit hindi ka na lang sumunod sa anak mo at sa patay mong kalaguyo? May lakas ka pa ng loob na magsalita? Masamang babae ka. Naglason ka sa nag-isang anak ko. Kapag busog na ako, papatayin kita. Lalabanan kita. Anong ginagawa nyo? Kayong tatlo, kalahating tinapay lang ang nakuha nyo sa umaga? Anong silbi nyo sa akin? Noong ipinagkasundo ka sa akin ng koronadong prinsip, akala ko mabuti ang mangyayari. Pero ang nangyari, dinala mo ang 2 matandang ito para makipagpalimos sa akin. So, wala akong nakuha kahit ano. Umalis kayo. Kung wala kayong makuha ngayong hapon, papatayin ko kayo. Hindi na po, hindi na po, hindi na po. King Huan. Masyadong magaan ang kamatayan para sa kanila. Gusto kong mabuhay sila. Habang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Upang magbayad sa iyo, kagalang-galang, may balita mula sa palasyo. Ang hari ng BD ay paparating sa kabisera kasama ang kanyang rina. Magmadali tayo sa palasyo. Dumating na ang Principe Regent. Mabuhay ang Principe Regent. Maging buhay ka ng libu-libot-libong taon. Dumating na ang hari ng BD. King Huan, 3 taon na tayong hindi nakita. Kamusta ka na kaya? Siya ay nagdadalang tao na pala. Ngayon, ang BD ay naghahandog ng 100 mahuhusay na kabayo, 10 peres ng puting jade, at 10,000 tile ng ginto. Upang batiin ang bagong emperador ng dakilang Sheng sa kanyang pag-akyat sa trono. Naway tanggapin ng mahal na emperador ang kapalaran. Naway maging maunlad ang bansa at mapayapa ang mga mamayan at manatiling matatag ang alyansa ng ating 2 bansa. Huwag nang magpakumbaba, hari ng Beidi. Dahil ang Reyna ay nagdadalang tao na. Mabuting maupo na lamang kayo. Nauuhaw ako ng kaunti.
May bali-balita na ang mga taga-Bidi ay mga taong gubat na kumakain ng hilaw na karne at umiinom ng dugo. Ngunit ang hari ng Bidi ay napakaguwapo at labis ang pagmamahal sa kanyang reyna. Mukhang hindi naman lahat ng balita ay totoo. Totoo nga. Ang hari at reyna ng Bidi ay talagang magkatugma. Tiyuhin, bakit ka ganoon ka-emosyonal? Nang makita ko ang hari ng Bidi, naisip ko ang matatag na ugnayan ng ating dalawang bansa. At ang mga karaniwang mamamayan ay hindi na magdurusa sa mga hirap ng digmaan. Kaya't bigla akong napuno ng matinding damdamin. At nawalan ng kontrol sa harap ng emperador. Narito ako upang humingi ng kaparusahan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang iyong pagmamalasakit sa mga mamamayan ay isang pagpapala para sa dakilang Sheng. Anong nangyari sa'yo? Ginugulo ka na naman ba ng bata? Mahal na emperador, ang aking reyna ay hindi maginhawa ang pakiramdam. Pahintulutan niyo kaming mauna ng umalis. Sige, magmadali kayo. Halika. Mag-inat ka. 5 buwan na ang bata, magiging maayos lang iyon. Kanina lang, naramdaman kong masyadong nakakasakal sa loob ng palasyo. Ang dakilang Sheng ay hindi tulad ng Bidi na may malalawak na damuhan. Kahit gaano pa kamaunlad ang kabisera, parang kulungan pa rin ito. Kapag ipinanganak na ang ating anak kung lalaki ito, tuturuan ko siyang mangaso. Kung babae naman, panghuliin ko ng puting soro para sa kanya. At gagawa ko ng kapamula sa balahibo nito. Mabuti. Nga pala, masarap yung kakanin na kinain ko kanina. Kunin mo pa nga ako ng kaunti. CJ, Lumabas ka na. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Mabuti naman ang kalagayan ko. Mabuti naman. Minsan mong sinabi, gusto mong makahanap ng isang tao na makakasama mo sa araw at gabi. Nahanap ko na. May iba pa bang sasabihin ang prinsipe regente? Pinarusahan ko na ang pamilya Zhu para sa'yo. Pinabayaan ko silang. Ayokong makinig. Maganda ang kapatagan. Napakalawak din. Malaki na ang pinagbago ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero tapos na ang lahat ng iyon para sa akin. Ako? Apos na rin ba ako? ano na naman ang gusto mong gawin? Nakikipagkwentuhan lang sa akin ang prinsipe regente. May responsibilidad kang mamahala bilang rehente. Umuwi ka muna. Huwag nang balikan ang nakaraan. Sana'y makamove on ka na. Kung masaya ka, okay lang na ganito na lang habang buhay.